Matapos ang ilang dekada na nakatenga ang Bataan Nuclear Power Plant, muling umiinit ang usapin tungkol sa nuclear energy sa bansa. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Sa mga nakaraang taon, gumawa na ang gobyerno ng mga hakbang para magkaroon ng legal at regulatory framework para sa nuclear energy. Ibig sabihin, unti-unti nang binubuo ng Pilipinas ang mga kinakailangang sistema bago tuluyang magkaroon ng commercial nuclear power plant. Dati, target ng Pilipinas na magkaroon ng unang nuclear generated electricity pagsapit ng 2032, pero ngayong 2026, lumalabas na maaaring ma-delay ito. Ayon sa mga ulat, maaaring 2035 pa ang earliest target para magkaroon ng nuclear power generation ang Pilipinas. At syempre, hindi mawawala ang pangalan ng Bataan Nuclear Power Plant, o BNPP. Ang BNPP ay natapos noong 1980s pero hindi kailanman nag-commercial operation. Ngayon, isa sa mga pinag-aaralan ay kung posible bang i-rehabilitate at gamitin muli ang planta. Noong 2024, nakipagtulungan ang Pilipinas sa South Korea para sa feasibility study tungkol sa posibilidad na i-refurbish ang Bataan Nuclear Power Plant. Hindi pa ipinapakita ng DOE sa publiko ang isang final KHNP report na nagsasabing safe na itong patakbuhin, o nagbibigay ng final rehabilitation price. Noong 2025, nilagdaan ng Philippine National Nuclear Energy Safety Act na nagtatag ng Philippine Atomic Energy Regulatory Authority o PhilAtom bilang nuclear regulator. Ito ay malaking bahagi ng paghahanda ng bansa para sa nuclear power program. Patuloy na lumalaki ang pangangailangan ng Pilipinas sa kuryente, at kailangan natin ng source ng electricity na maaaring magbigay ng malaking amount ng power ng tuloy-tuloy. Nuclear power plants ay maaaring magsilbing baseload power source. At kumpara sa fossil fuel plants, nuclear power generation ay may mababang direct greenhouse gas emissions habang gumagawa ng kuryente. Pero hindi ibig sabihin na nuclear power ang magic solution sa problema sa kuryente. Napakamahal magtayo ng nuclear power plant, mahaba rin ang development period. Kailangan ng highly trained engineers, scientists, operators at regulators, at nandyan din ang mga tanong tungkol sa nuclear waste, emergency response, financing at public acceptance. Kaya kailangan ng napakahigpit na safety system bago makapag-operate ang isang nuclear plant. Kung ang BNPP naman ang magiging bahagi ng solusyon, kailangan munang makita ang resulta ng technical at economic assessments. Mahalaga ang nuclear power plant sa isang bansa, lalo na kung kailangan ito ng malaki, matatag, at tuloy-tuloy na supply ng kuryente. Pero hindi ibig sabihin na kailangan ng bawat bansa na magkaroon nito. Isang nuclear plant ay kayang gumawa ng napakalaking dami ng electricity ng tuloy-tuloy, araw at gabi, hindi ito nakadepende sa sikat ng araw o lakas ng hangin. Nakakatulong ito na mabawasan ang sobrang pagdepende sa imported coal, oil, o natural gas. Mas nagiging diversified ang energy sources ng bansa. Ang nuclear plants ay karaniwang ginagamit bilang baseload, firm generation, kuryenteng maaasahan ng tuloy-tuloy. Mahalaga ito para sa mga industriya, ospital, transportasyon, at malalaking lungsod. Lumilikha ng skilled jobs at maaaring magpasigla ng engineering, manufacturing, construction, at research sectors. Pero napakamahal at matagal ding itayo ang isang nuclear plant.
Para sa Pilipinas, maaaring maging mahalaga ang nuclear power dahil tumataas ang demand sa electricity at kailangan ng stable na supply. Pero dapat itong ikumpara sa solar, wind, geothermal, hydro, natural gas, battery storage, at iba pang options. Ang isa sa pinakaaktibong private sector players, noong February, naglaan ang US Trade and Development Agency, USTDA, ng $2.7 million para sa technical feasibility study ng mga advanced US SMR designs at paggawa ng roadmap para sa posibleng unang SMR project ng Pilipinas. Noong August 5, 2026, pumirma ang Aboitiz Power at Korea Hydro at Nuclear Power, KHNP, ng MOU para pag-aralan ang nuclear energy cooperation, kabilang ang preliminary feasibility studies at potential SMR deployment sa Pilipinas. Importante ito dahil ibig sabihin, hindi lang US technology ang tinitingnan ng bansa. Ang long-term government target na naunang inilatag ay humigit kumulang 1,200 megawatts ng nuclear capacity gamit ang SMR technologies by 2032. Bagamat target ito at hindi garantiya na matutupad sa petsang yun, inaasahan ding maging malaking nuclear industry event ang Philippine International Nuclear Supply Chain Forum sa Manila sa October 20 hanggang 21, 2026, kasama ang World Nuclear Supply Chain Conference. Sa iba't ibang panahon, mas pinili ng bansa ang coal, natural gas, geothermal, hydro, at renewable energy bilang mas mabilis o mas pamilyar na options. Ang pinakamalaking panganib ay hindi naman kung kayang magtayo ng nuclear plant ang Pilipinas, ang tunay na tanong ay kung kayang panatilihin ang political commitment, financing, licensing at construction ng tuloy-tuloy sa loob ng mahigit 10 taon.